So ito, mag-react po tayo dun sa Duran Duran concert nung birthday ni PBBM nung isang araw. Happy birthday PBBM ah. Kasi galit na galit yung ilang mga DDS kasi o nga naman Duran Duran ang mahal niyan, di ba? International artist yan, so mahal ang talent fee niyan. Ako personally, hindi ako naiinis. Okay? Nung nalaman ko na Duran Duran yung nag-perform, di ba? Private concert. Para sa akin, Marcos yan eh. Di ba? Doon nga ako nagtataka eh. Kasi yung mga umaaway kay PBBM, nakakalimutan nila. Sino ba nanay ni PBBM? Di ba? Si Madam Imelda Romualdez Marcos. Siya yung nakuha yung salitang Imeldific. Di ba? Yung luxurious, grand, the bold and the beautiful. Di ba? Lahat ng yun. Di ba? Nanay ni BBM yun. Okay? Mga Marcos yung mga yan. Okay? Mula pa yung panahon nila na sila yung namumuno, yung kanyang ama, di ba, alam na natin kung gaano ka-luxurious yung mga Marcos. Parang royal family ng Pilipinas yan eh. Tapos magtataka kayo, may duran-duran sa birthday concert niya. Sinasabi nung palasyo, mga friends niya yung nagbayad ng duran-duran. Mga bilyonaryo yung mga friends din niya, syempre. Nagpapalakas, Pangulo. Diba? So, sa akin mas naiinis ako. Mas naiinis ako doon sa mga nagpapanggap na mahirap, pero bilyon-bilyon naman ang ninakaw sa bansa. Actually, galit naman ako sa lahat ng nagnanakaw sa bansa. Pero mas naiinis ako doon sa mga mukhang simple. Diba, nagkukunwari, kakain ng ganito, kakain ng ganon, pero sa totoo lang, bilyon-bilyon na yung nanakaw sa bansa. Yung nagkukunwari, kunyari, simpleng bahay. Pero yung palang napakalaking lote sa likod ng bahay nila, sa kanya pala. Diba? Parang ganon. Hindi ko din magets yung mga bumabanat kay PBBM ng mga DDS, di ba? Galit na galit sila kasi parang masyadong pinoflaunt yung kanilang kung gaano sila ka-elite at kung gaano kayaman yung mga Marcos, di ba? Parang nagagalit silang ganyan. Pero si Pastor Kibuloy nga bilyon-bilyon ang ari-arian, may private jet, di ba? Yung kanyang may kingdom, may yung kanyang mga bahay, mga luxurious, di ba? Mga building niya, mga kabahayan niya sa Amerika meron pa. Nagaling sa panlilimos ng kanyang mga membro, nagaling sa pagbebenta ng OTAP ng kanyang mga membro. Pero doon hindi sila nagagalit. Pag doon di sila. Pero parang niloloko na lang natin yung sarili natin na pag yung nagpapanggap na mahirap na alam naman natin yan. Lagpas na tayo sa ganyan, di ba? Sabihin lang natin, hinahanapan lang nila ng kasiraan itong si BBM dahil gusto nila na mapunta yung kapangyarihan sa kanila. Diba? Hindi yan, walang palakyaiba yan doon sa ginagawa ng mga dilaw nung panahon ni Duterte dahil gusto nila si Leni ang maupo para sila yung nasa kapangyarihan. Pareho lang din yan, di ba? Pero sa akin, kung mag-ano ka sa mga Marcos dahil mukhang elite, huli ka na sa balita. Huli ka na sa balita. Parang royal family yan ng Pilipinas. Di ba? Naalala mo nga nun, nabalita nun, di ba? Si Imelda. Sila Imelda, ang gusto nila para kay Amy ay si Prince Charles ng Inglaterra. Diba? Yun ang gusto nila na maka-partner ni Madam Amy nung panahon na yun. So ganyan ang level nung mga yan. Tapos magtataka kayo, may Duran-Duran concert dun sa No, kung pag-uusapan natin ay korupsyon na nangyari doon sa panahon ng martial law ng tatay nila. Ibang usapan yun. Pwede natin pag-usapan on another day yun. Kasi syempre maraming dyan, yung mga crony, yung mga iba't yung mga Coco Levy. Ang daming mga issues dyan. Pwede nating hima-himayin yan. Baka doon pwede nating mas maayos pag-usapan, no? Pero pagdating sa pagiging luxurious o pagiging alam nyo na yon. Pero kayo binoto nyo pa din si Marcos, di ba? Tapos ngayon magtataka kayo ba't ganon? Mga Marcos yung mga yan, di ba?
O sa akin, yun lang naman, di ba? Kasi yung mga same people na bumoto sa kanya noong nakaraang tapos ngayon ini-expect na hindi dapat ganito ka, dapat nagkukunwari kang mahirap, dapat mukha kang simple. Hindi nga. Lagpas na tayo doon. Mga Marcos yung mga yan. O ngayon kung sasabihin nyo, merong korupsyon sa panahon ngayon ng mga Marcos ni Speaker Romualdez. O, di ba? Ilabas nyo yung ebidensya, pwede nyo i-file sa korte. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ngayon nung mga nagpa-file sa korte dun sa mga korupsyon na nangyari nung panahon ni Duterte. Pero kung si Marcos lang ang tinitingnan nyo na yung korupsyon ngayon ni Bongbong, pero hindi nyo matignan-tignan yung korupsyon na nangyari sa panahon ni Duterte. Diba? Yung mga plunder cases na yan, yung mga Farmally na yan, at yung mga lahat ng mga yung Freegate case na yan. Kung hindi nyo matignan yun at aatakihin nyo lang si Trillanes kasi nagsasampa ng kaso, o tapos ang nyo yung korupsyon ngayong panahon ni Marcos, 2 years pa lang si Marcos. Diba? So, ibig sabihin, kayo ay nagpo-politika lang. Hindi talaga bukal sa loob nyo. Hindi talaga kayo against corruption. Ayaw nyo lang sa corruption kapag hindi kasama yung side nyo. O, yun yung punto doon, diba? So, sa atin, ayaw natin ng anong klase ng corruption. Kaya, kung may mapapatunayan na mga corruption, ay susuportahan natin yung lumalaban dyan. O, ganun lang kasimple yun. O, pagdating sa luxurious lifestyle, diba, huwag na kayong magulat. Mga Marcos yung mga yan. Luxurious yung mga yan, di ba? Talagang parang royal family yan. Alam nyo na naman yan, maski dati pa, pero kalahati ng mga Pilipino binoto si Marcos. O kaya ngayon ako, kahit hindi ko siya binoto nung eleksyon, sinusuportahan ko kasi yan ang pinili nyo eh. O pag bumagsak si President Marcos, babagsak tayong lahat. Diba? So, sa akin lang, suportahan natin yung gobyerno. Diba? Hindi pwedeng nung panahon ni Duterte, nagsasabi kayo, tumahimik na lang kayo, suportahan nyo na lang yung gobyerno. O tapos, pag iba na yung gobyerno, biglang mag-iiba tono nyo. Diba? Yun lang naman yung sa akin. Basta, subukan na lang natin ang pagtulungan na umayos ang buong Pilipinas, kahit sinong nakaupo. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.